gosh! Good morning, good afternoon, good evening. So, I'm waiting for my bus because I'm taking the bus today because I have my car service today and they need to fix something. So, I end up taking the bus going home because I can't drive two cars at the time, right? So, I'm taking the bus going home. So, how is it? How's everyone? I hope everyone is doing great. And before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. And I hope you guys can actually hear me. Dito ako sa bus stop, nag-aantay ng bus. So, eto na nga, nakakalokang mga pangyayari sa buhay in life. Diba? Yung dyan kaya IDP Sara ay dinidipit na naman nila ng bonggang-bongga kasi nga dyan sa may pa-award system silang nalalaman. It's so cold in here, kaya doble-doble ang aking jacket. Hello po. So, yeah. So, yun nga. Sabi is, kapal na mukha ng mga na naman doon, yung jowa yata ng Aiko Melendez yun. Kakapal na mukha nila magsabi na hindi raw nagpapaliwanag si Bibi Sara sa kanyang confidential file. Tanga-tanga naman, napakatanga naman. Ilang beses ba kailangan magpaliwanag? Paulit-ulit? Ano yun? Ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan harapin na problema sa Pilipinas. Yan talaga yung pagkatapos kay PRRD, kay BP Sara naman. O sino naman kaya ang next? Si Pulong naman. And then after kay Pulong, sino? Si Baste. Tapos si Kitty. Ang kakapal na mukha nito mga hinayupak na to eh. Hindi na sila natatapos eh. Hindi na sila natatapos sa paninira nila sa mga Dutertes. Tama yung sabi ni Attorney Vic Rodriguez na talagang sobrang pamumulitika yung ginagawa ng mga nasa Huwadcom na yan. Dahil isipin nyo, wala na silang nagagawa. Wala na rin silang naipapasang batas na makakabuti sa lahat. Isipin nyo, inubos na nila yung kanilang oras, mga resources, kasalapian ng mga Kapilipino dyan sa kanilang hearing na hindi na natapos-tapos. Samantalang sa Senate hearing is 10 minuto lang tapos na-approve na yung budget na binawasan pa ng mga animal. Tapos ito pa masakla pa, sinisisi nila kay BP Sara yung pagka-fire o yung mga mawawalan ng trabaho dahil dyan sa pagbawas nila ng budget ng OBP. Ang tatanga, di ba? Alam mo yung gumawa ka ng kasalanan tapos ipapasa mo sa iba. Alam mo sa Ilocano yung agipulagid. Agipulagid dayot. Yung ipapasa sa'yo, yung kasalanan na silang gumawa. Sila naman yung nagpapahirap ngayon kay BP Sara. Instead na pinabawasan nila ng resources yung tao para makatulong sa kapwa. Sira ulo talaga itong mga to. Sarap pagsasampalin eh. Tapos itong jowa naman itong itong jowa ni Aiko Melendez. Nasa daw yan eh, nasa drug watch list daw yan ni PRRD. Kaya siguro gumaganti siya. Kasi bangag din siya. Ganun yun. Either nagbabangag siya o nagtutulak siya ng mga bangag para may mabenta sa mga bangag. Di umano. Anyways, ang kakapal na mukha ng mga hinayupak na yan. Sana gabaan na sila at lamunin sila ng lupa sa pinagagawa nila. Tingnan nyo, imbes na tulungan nila yung mga taong bayan, hindi nila matulong-tulungan. Ang daming mga problema ngayon. Paparating ang tagutom, tapos sa mga baha, bagyo na paulit-ulit. Hindi nyo ba napansin, ever since habang dinidikdik yung mga Duterte, lalong bumabagyo. Na parang may sinasabi yung langit na, sige, pag di kayo tumigil dyan, bibigyan ko kayo ng maraming kalamidad. Parang gano'n sinasabi ng langit eh. Ay, nako, nakakapagod ng pakinggan to mga hinayupak ng mga Huwadcom na to na hindi na sila natapos-tapos sa ginagawa nila kay BP Sara at kay PRRD. Hanggang saan kaya makakarating to? Sana makabawi ng mga Dutertes.
Sana ma-push through na at mailabas na yung mga warrant of arrest ng mga mga binigyan ni PRRD ng kinasuhan niya ng libel. Kasi I think si Trillanes yan at kung sino pa man yung mga susunod na isasama niya sa kakasuhan niya ng libel. Actually, pati dapat yung ginagawa sa Wadcom dapat libel din yan kasi paninirang puri na yung mga pinagagawa nila. Tapos may 1 milyon pa sila para pang reward daw dun sa hinahanap nilang Piatos. Bakit ba nila hinahanap si Piatos? Pwede naman si Chippy. Ano man nagagawa niya mga hinayupak na hinahanap nila na may pera pa talaga sila pang reward para lang dyan. 'Di ba? Nakakaloka talaga tong mga tao na to. Meron silang kakayahang maglabas ng salapi para sa reward, pero wala silang kakayahang maglabas ng salapi para itulong sa mga binaha. Ayos, 'di ba? Ang husay, ang galing, palakpakan. Palakpakan natin ang mga animal. Anyways, kung gaano ako katagal dumadaldal dito, ganun din katagal yung pag-aantay ko ng bus. And I'm so freezing. It's freaking cold right now. I think 3 yata kami o 2 ang weather namin ngayon kasi yung kamay ko naninigas na. Wala pa yung bus ko. Ayan. I'm waiting for my bus here. Sa malapit sa puno. Ayan. Dito kasi sa Canada, kailangan ka mag-antay ng bus sa designated bus area. Hindi ka hihintuan ng bus kung saan lupalop ka lang nakahinto. Kailangan ka mag-antay sa designated bus stop. Ayan. Pag wala ka sa bus stop, halimbawa tumatakbo ka, wala ka pa rin doon sa bus stop na yun, iiwanan ka na ng bus. Kung may mga siraulong pag wala ka sa bus stop talaga, kahit mga 3 dipa ka lang, wala ka pa rin sa bus stop, hindi sila hihinto. Ganun yun. Merong dito, may rules na dapat ipatay. Na sa kasamaang palad is yung mga tao dun sa Pilipinas hindi marunong tumupad sa mga rules and regulations. At yung mga pinagagawa nila dyan, meron pa silang pa-reward plan. Wala na sa yan Wala na sa batas yan Yung pwede ka maglabas ng salapi para sa isang wala namang kakwenta-kwentang bagay. Na paulit-ulit na lang nilang binubulak-lak yung confidential budget. At saka gusto nilang palabasin na kurakot si VP Sara. Di ba ang sarap pagsasampalin kung sino yung mga magnanakaw, sila pa yung nagbibintang ng kanilang ginagawa sa ibang tao. Agipulat, ito na. Kasi sa ba? Ang kakapal ng mukha nila. Anyways, I think paparating na yung bus ko. Magsasalita uli ako pag nasa loob na ako ng bus. Parang nasisilayan ko. Pero wala pa rin. Anyways, huwag tayong titigil sa pag-support sa mga Dutertes. At huwag tayong mapapagod na supportahan sila. Nandito ko sa bansang Silangan. Bansang Silangan. Ayan. At, yeah. Anyways, mag-ingat kayong lahat. Please like, subscribe, comment, and share. And ipaglaban lang natin ang ipaglaban ang mga Dutertes. Okay? God bless everyone. Take care. Have fun. Bye.